Hello, magandang gabi po sa inyong lahat. Happy midweek. Ngayon po pagpapatuloy na po natin ulit ang pagbabasa sa aklat ng Exodo sa chapter 28 na po tayo. So dito po natin makikita ang mga instruction ng Panginoon Diyos sa kanyang. Pero bago po lahat, tayo po muna ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, maraming salamat po sa inyo. Salamat po sa kalahati sa linggong nagdaan na kami po inyong pinagkatiwalaan, pinahiram ng buhay at kalakasan. Salamat po sa pagliligtas niyo po sa amin, sa mga biyaya at pagpapala na patuloy niyong ambot sa amin, buhay at kalakasan na patuloy niyong pinapahiram sa amin. Patawad din po sa aking mga nagagawang kasalanan, sa aming mga nagagawang kasalanan. Sana po sa gabing ito, sa aming pagbabasa, ay pakisamahan po kami ng inyong banal na Espiritu upang ito po ay maunawaan namin. Gayon din po ang inyong mga banal na anghel ay samahan kami at ang lahat po hinihiling namin sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Okay mga kapatid, tayo po ay magpasimula na. Simulan na po natin. Exodo 28:1 hanggang 43. Ibukod mo sa mga tao si Aaron at ang mga anak niyang lalaki na sina Nadab, Abihu, Eleazar at Itamar para makapaglingkod sa akin bilang isang pari. Magpatahi ka ng banal na damit para sa kapatid mong si Aaron para maparangalan siya. Sabihin mo sa lahat ng mahusay na mananahi na binigyan ko ng kakayahang manahi na itahi nila ng damit si Aaron na magbubukod sa kanya sa mga tao para makapaglingkod siya sa akin bilang pari. Ito ang mga damit na itatahi nila. Ang bulsa na nasa dibdib, ang espesyal na damit. Ang damit panlabas, ang damit na panloob na buburdahan. Ang turban at ang sinturon. Itatahi rin nila ng banal na mga damit ang mga anak na lalaki ni Aaron para makapaglingkod sa akin bilang pari. Kailangan na pinong telang linen na may lanang kulay ginto, asul, ubi at pula ang gagamitin nilang tela. Ang espesyal na damit ng mga pari ay kailangan na pinong telang linen na may lanang kulay ginto, asul, kulay pula at ube. Kailangan napakaganda ng pagkakaburda nito. May dalawang parting ito, likod at harap, at pinagdugtong-dugtong ng dalawang tirante sa may balikat. Ang sinturon nito ay gawa ng pinong telang linen na binurdahan ng gintong sinulid at lanang kulay asul, ube at pula. Magpakuha ka ng 2 batong onyx at iukit mo irito ang mga pangalan ng mga anak na lalaki ni Jacob. Dapat sunod-sunod ang paglalagay ng mga pangalan ayon sa kanilang kapanganakan at 6 na pangalan ang ilalagay bawat bato. Dapat iukit ito kagaya ng pag-ukit ng platero sa pantatak. Pagkatapos ilagay ang bato sa balakang na ginto at ikabit ito sa tirante ng espesyal na damit bilang mga alaalang bato nila para sa mga lahi ng Israel. Sa pamamagitan nito, palagi magdadala ni Aaron ang pangalan nila sa presensya ko at aalalahanin ko sila. Ang balangkas na ginto ay palalagyan mo ng 2 malakwintas na tali na purong ginto para maikabit sa may balikat ng damit. Magpagawa ka ng bulsa sa dibdib na ginamit sa pag-alam ng kalooban ng Panginoon. Kailangang maganda ang pagkakagawa nito. At ang tela nito'y pareho ng tela ng espesyal na damit ng mga pari, pinong telang linen na may lanang kulay ginto, asul, kulay ube at pula. Ang bulsa na nasa dibdib ay dapat nakatupi ng doble at parisukat. 9 pulgada ang haba at 9 pulgada rin ang lapad. Palagyan ito ng 4 na hanay ng mga mamahaling bato.
Sa unang hanay ilagay ang ruby, topaz at beryl. Sa ikalawang hanay emeralda, sapiro at turquoise. Sa ikatlong hanay asinto, agata at ametista. At ikaapat na hanay krisolito, onyx at jasper. Ilagay ang mga bato sa balangkas ng ginto. Dapat ang bawat bato ay may pangalan ng isa sa mga anak na lalaki ni Jacob bilang kinatawan ng 12 lahi. Ang pagkakaukit ng pangalan ay gaya ng pagkakaukit sa pantatak. Palagyan din ng malakwintas na tela na purong ginto ang bulsa na nasa dibdib. Magpagawa ka ng 2 parang singsing na ginto na ikabit ito sa ibabaw ng mga sulok sa bulsa na nasa dibdib. Isuot na parang singsing na ito ang 2 malakwintas na taling ginto. At ang 2 naman ng malakwintas na tali ay isuot sa 2 balangkas na ginto na nakakabit sa tirante ng espesyal na damit. Magbagawa ka ng 2 parang singsing na ginto, ipasok ito sa ilalim ng gilid ng bulsa na nasa dibdib na nakapatong sa espesyal na damit. Magpagawa ka pa ng 2 parang singsing na ginto at ikabit mo ito sa espesyal na damit sa may bandang sinturon. Pagkatapos talian ninyo ng asul na panali ang mga pangilalim na parang singsing na ginto sa espesyal na damit. Sa pamamagitan nito, maikakabit ng maayos ang bulsa sa nasa dibdib ng espesyal na damit sa itaas ng sinturon. Kung papasok si Aaron sa banal na lugar, kailangang isuot niya ang bulsa sa dibdib ng may pangalan ng mga lahi ng Israel para alalahanin ko silang palagi. Ilagay sa bulsa na nasa dibdib ang Urim at Tumim para roon ito sa bulsa ni Aaron kapag pupunta siya sa aking presensya para malaman ang kalooban ko para sa mga Israel. Ang damit panlabas na papatungan ng espesyal na damit ay kailangan purong asul at may butas sa gitna ng parang ulo at kailangan lagyan ng butas ang parang kwelyo para hindi ito mapunit. Palagyan ng ang palibot ng mga laylayan nito ng mga palamuting kurting prutas at pomegranata na gawa sa lanang kulay asul, ube at pula. Isigit mo ang mga palamuting ito sa mga pagitan ng ginto ng mga kampanilya. Kailangang isuot ni Aaron kapag papasok na siya sa banal na lugar para maglingkod sa aking presensya, para marinig ang mga tunog ng kampanilya kung papasok at lalabas si Aaron sa banal na lugar. Kung gagawin niya ito, hindi siya mamamatay. Magpapagawa ka ng medalyang ginto na at paikutan ito ng gintong mga salita. Ibukod para sa Panginoon. Itali mo sa harap ng turban ni Aaron sa pamamagitan ng asul na panali. Para makita ito sa kanyang noo, ipinakita nito na dadalhin ni Aaron na kahit anong kasalanang nagawa ng mga Israelita sa paghahandog nila sa Panginoon, lagi ito ikakabit ni Aaron sa kanyang noo para matuwa ang Panginoon sa mga mamamayan. Ang damit panloob ni Aaron ay kailangan pinong linen. Ganoon din ang kanyang turban at ang sinturon na binurdahan ng maganda. Magpatahi ka rin ng mga damit panloob, mga sinturon at mga turban para sa mga anak ni Aaron para sa ikararangal nila. Ipasuot mo rito ang damit sa kapatid mong si Aaron at sa mga anak niyang lalaki at pagkatapos pahiran mo sila ng langis at ordinahan, italaga mo sila sa akin para makapaghandog sila sa akin bilang mga pari. Ipatahi mo rin sila ng mga pangilalim na damit na pantakip sa kanyang kahubaran. Ang haba nito ay mula baywang hanggang sa hita para hindi sila masilipan. Kailangan nila itong isuot kapag papasok sila sa tuldang tipanan. Kapag lalapit sila sa altar, ang banal na lugar
sa paglilingkod bilang mga pari para hindi sila masilipan at mamatay. Ang mga tuntuning ito ay dapat sundin ni Aaron at ng kanyang saling lahi magpakailanman. Nakita po natin muli mga kapatid, mga kaibigan, ang instruction ng Panginoon sa kanyang bayan kung paano gagawin ang templo, kung ano ang gagamitin at namimili siya ng mga tao na karapat-dapat para gawa nito. Sana po sa ating pananampalataya ngayon, mga panahon na ito, ganoon din tayo, sikapin natin na sundin ang bilin ng Diyos, ang gusto ng Diyos na mangyari sa atin sapagkat tayo'y Kanyang pinili. Sa pagtatapos po, tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos sa langit, salamat po sa inyo, salamat po sa lahat ng biyaya at pagpapala. Buhay at kalakasan, karunungan, pangunawa. Salamat po sa lahat-lahat. Muli kami magtatagubilin sa inyo, Ama, na sana po sa loob ng kalahati pang sanlinggo na darating ay pakigabayan po kami at pakiingatan ng inyong mga banal na anghel sa tagubilin nyo. Salamat po sa inyo at sana po yung maging masagana pa at maraming pagpapala ang ibigay nyo sa amin. At ang lahat po hinihiling namin sa pangalan po ng Panginoong Yesus. Amen. Okay mga kapatid, sa darating na Biyernes, tayo muli magsama-sama. Pakisamahan po muli ang ating babasahin at tayo ay dadako na sa susunod na kapitulo. Happy midweek po sa lahat.